like ang live stream na ito. At sabi nga po sa Psalms, promotions does not come from the east or west or north or south, but it comes from the Lord. Amen. Ang promotion, ang pagtataas ay sa Panginoon galing. Let's worship the Lord in this morning, and let this be a declaration and manifestation that Jesus will be, and Jesus is the center of our lives. Oh, we worship your name, God. We worship your name, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus be the center. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, let us sing. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. You are Jesus. You are. Jesus, be the center of our life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Oh, Jesus, you, let us sing, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Oh, Jesus, you at the center of it all. Let us sing, Jesus be the center of this church. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. Yes, it's all about. Yes, it's all about you, God. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be
confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let us sing the name of Jesus. Oh, Jesus. Let us sing the name above all names. The King of Kings. Sa panandaliang minuto, pwede ba nating magpasalamat sa Panginoon? It's between you and God. Let's thank God for just a minute. Tayo magpasalamat sa Kanya. Tayo mag-pray within ourselves. Lord, thank you. Lord, thank you for this morning, that today is a masterpiece. That today is a great day. It's a gift from you. And we thank you for the lives, for the life ng bawat isa. Salamat sa pagkilos mo, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Isang mataas na papurit, pagsamba ng palakpak sa Diyos nating buhay. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay umikot at magkamayan at sabihin natin, Sir Lord talaga yun eh. Sige po, magkamayan tayong lahat. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and He conquered the grave. Oh, yes, Jesus. The Savior, He can move the mountains.
save. He is mighty to save forever. Author of salvation. Heroes and conquer and reign. Yes, Jesus. Jesus conquered and reigned. The Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is. You are mighty to save forever. Author of salvation. Heroes and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Thank you, Jesus. Sige po, ipalakpak natin yung mga kamay na yan sa Panginoon. At sabihin natin, nothing is impossible with our God. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let us sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, we believe. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe to you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. Yes, God, I can do all things. 'Cause it's you who gives me
your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you, and always God be praised. And we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. I adore you, I adore you, and there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you, I adore you, and I stand in the wonder of your love. The universe is at your feet, it gives you praise evermore. The stars will light the sky for you, and always God be praised. And we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. I adore you, I adore
Hallelujah, Jesus. We continue to praise our Lord God. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. We adore you, Lord God. We praise your name. We lift up your name. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for this day. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagsama-sama mo po ang iyong mga anak sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa apat na sulok ng bahay-sambahan na ito, Panginoon, ikaw po ay narito, Panginoon. Ikaw po ang center, Panginoon, ng aming mga buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa palaging paghawak mo sa amin. Hindi mo po kami iniiwan sa kahit na anumang pagsubok, Panginoon, na nararanasan namin, Panginoon. Panginoon, mananatili po kaming tapat. Mananatili po ang pagkapit namin sa iyo, Panginoon. Hindi po kami bibitaw, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na patuloy na naglilingkod, Panginoon, sa iyong templo, Lord. Lord, maraming salamat. Wala po kami dito kung hindi mo po kami hinahawakan, Lord. Alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, na ang iyong gawain ay nagtagumpay na. Walang puwang ang kaaway sa lugaring ito, Panginoon. Tinatapakan po namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lagi mong pagsama sa amin. Wala po kami, Panginoon, may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Lahat po ng laman ng puso namin, Panginoon, ay alam mo. Lagi niyo po kaming i-remind, Lord, na hindi po namin kaya nang wala ka sa buhay namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa gagamitin mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita, Lord. Itago niyo po siya, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw po, Panginoon, ang makita. Ikaw lamang ang maparangalan at maitaas sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagkilos mo, Panginoon, sa presensya mo, sa palagi, Panginoon, na pagresolba ng mga problema namin. Naniniwala kami, Panginoon, na may ginagamit kang instrumento, Panginoon, upang kami po ay matulungan, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami bibitawan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lagi mong pag-alalay sa amin. Panginoon, patawad kung meron man po kaming nagagawa sa aming isip, salita. Patawarin mo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin itinataas ang mataas na pagsamba at papuri sa tanging pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Isaiah 35, 1-10. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal nang tigang. Namumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod ng lupaypay. Ito ang sabihin sa pinaghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig, at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Please be seated. Alright, pwede ba pakisabi sa
nasa kaliwa at nasa kanan. Magandang umaga, kapatid. Alright, maganda ba ang umaga? Amen. Every day is a beautiful day. Especially sa mga excited sa Panginoon. Pwede ba ako makakita ng mga excited sa Lord? Ayan. Sige, sige. Sabihin mo sa katabi mo, excited ako sa Panginoon. Alright. Praise the Lord. At ngayong September, nakita nyo na ba may lumabas na? Nakita na? Okay. Our topic for this month, preparing for the breakthrough, a season of faith, unity, and expectation. Pakisabi nga po, faith, unity, expectation. So what are we looking forward? Now, for the coming anniversary sa October, season of breakthrough. Okay, this month, September, we are supposed to be prepared. Pakisabi nga, preparation is the key. Alright? Excited tayo dahil alam natin na may magandang gagawin ang Lord. Tama? Ang tanong, how prepared are you? Gaano ka handa? Ayan, laging handa. Laging mayroong earthquake drill, 'di ba? Sa mga establishment, sa school, basta sa government po, lagi po mayroong earthquake drill para maging handa. So kapag may paparating na bagyo, LPA pa lang nagre-ready na. Tama? So you have to have food with you. And then, laging sinasabi, yung mga dokumento, no, nasa iisang lalagyan. In the event of incident, madali mo siyang makukuha, hindi yung birth certificate, nasa ganito. Yung mga papel mo, nandito, mga ID mo, nandun. So, isang pack lang yan. Lagi ko sinasabi kay Kuya Dakhan, tandaan mo, itong bag na to. Isang bag lang po yun, attache case. No? Yun po ay nabili ko pa 1998. 1998. Sabi ko, tandaan mo, itong bag na to. Hindi ko siya ma-let go, yung aking bag na yon, kasi that symbolizes yung prophetic gesture ko na magkaka-laptop ako. And then, 1998, 2000, nagka-laptop ako. Tama? Hindi ko siya ma-let go. Madaming memories kami doon. Ilang taon kami sa Ortigas, pabalik-balik. Sa SEC, yun ang dala ko. Sabi nga ni Brother Eddie, sabi niya, Ate Luna, may laptop ka na? Sabi ko, oo, buksan mo yung laman. Pagbukas niya, papeles ng SEC. Sabi niya, nasan? Parating na. Tama? Dapat positive ka. So, lagi ko siya sinasabihin, basahan, ito lang, isang bit-bit. So, ang tanong, paano tayo mag-prepare? Pag nagbe-birthday tayo, sino na dito nakapag-birthday nang nakapaghanda? Ang hahambol. Di ba kapag nagpag-birthday, di ba? Pag may kasal, di ba? Pag may okasyon, di ba nagpe-prepare tayo? Yung Pasko nga eh. Di ba? At kahit papano talagang you have the joy in your heart. Now today we'll be talking about from the desert to victory. Pansinin natin sa binasa ni Sister Jamin, no, sa Isaiah chapter 35, no, if we could read, ayun na po yun, buong chapter. No, makita natin, how does these people prepared? No, kasi nga po, we are into preparing for breakthrough. Pakisabi nga po, preparing for breakthrough. Ito pong desert na ito ay Sahara Desert. Naalala ko yan kasi ang nanay ay ng ibang bansa. Lagi niya kami pinapadalahan ng postcard. Ano yung postcard? Yung mga picture-picture. Alright. Father, as we come to you this morning, Rabakarabashanda Rababa, enable our hearts
our mind, our spirit to be in tune with you. In Philippians chapter 4, that was said, we can do all things through Christ. Not our own strength, not our own talent nor endeavor, but because of Christ, we can do all things. Thank you, Lord. And today, as we prepare for the breakthrough, Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Humihingi kami ng tawad sa mga pagkakasala, sa kalikuan, sa bawat pagkakamali, sa pagkukompromise, maging sa mga pagwawalang bahala. Patawad, Panginoon, linisin mo po kami. Mga pagkukulang sa pananalangin, O Diyos, sa pagsasaliksik ng iyong mga salita. Patawad po. Maging sa mga panahon na sobra kaming nabibisi. Anuman ang pinagkakaabalahan, nakakalimot kami ng aming panahon para sa inyo. Patawarin mo po kami, O Diyos. At ngayong umaga, dalangin po namin ang iyong paglilinis. Come, come Holy Spirit. Come, come, come upon us. Refresh our souls. Refresh our heart. Panginoon, sa lahat ng mga napapagod, sa lahat ng nagugulumihanan, Ama, let your Holy Spirit refreshes us. Sa karabashandarababa, korokoyo shandarababa. Shall we lift our hands to God? Lahat ng gustong ma-refresh, lahat ng mga kapaguran, sa lahat ng mga nahihirapan, sa karabashandarababa. Come on, let's talk to God. Rokoroboshandorobababa. Kapatid, this is the day of your freedom. Enter into the victory that the Lord is setting us. Come, 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 Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Sige, habang nakataas ang iyong kamay, pwede bang marahan tayong tumayo? Hallelujah, sa karababababa. Give me strength to make me whole. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Come on, shall we tell the Lord, come, 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 we need you. Come, Holy Spirit. Lord, we trust in you. Fall afresh on me. Remove all the dross. Oh, fill me with your awesome power. Satisfy my deepest need. Only you can make me whole. Give me strength. Come, come and give us strength. Oh, yeah, yeah, yeah. Come, Holy Spirit. Fall afresh for the last time. Father, come, come, come. Come, Holy Spirit. Lord, as we lift our hands to you, fall afresh on me. Oh, fill me. Oh, fill me. Satisfied, satisfy my deepest need.
rest on me. Lord, we your people, we desire to long for you. We desire to be with you. We desire, Lord, from any desert experience of our life, we will go forth for a victory. Enable your beautiful people, especially for those who are tuning in online. Lord, may they receive the beautiful blessing, the beautiful breakthrough and victory. In the name of Jesus, we trust in you. We love you. We thank you for the strength. Thank you, Lord, for keeping us into the line of victory. This is our prayer. Gamitin po ninyo, O Diyos, ang iyong abang lingkod. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa yung mga salita, nagbibigay po ng kabanalan, ng pag-asa, ng kalakasan, ng himala, ng kagalingan, ng restoration, O Diyos. Purihin ka, ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak. May sigana, hallelujah! Woo! Okay, please. Before you sit down, pwede bang kamay mo yung nasa kaliwa at nasa kanan? Thank you so much. Thank you, Direk. Yes, please be seated. What is a desert? Okay? Disyerto. Sino po dito nakapunta na po sa ibang bansa? Taas. Thank you, Kuya Robert. Thank you, Kuya Lee, Ate Camille, Ate Annie, Kuya Daki, Ate Monica. Sa Malaysia, wala po kami nakitang disyerto. Kuya Robert, Kuya Daki, nakakita kayo ng desert? Yan, no? Nakakakita lang kami sa postcard ng nanay ko eh. But this one is from, what is desert? O yun sa Tagalog na, disyerto. Kasi sa una po, ayan, yung dun po sa unahan, ay Sahara Desert yon. Ito pong sa kabila, sa baba po, yan po yung tinatawag na Arabian Desert. Doon po sa taas, ang tawag po dyan, Atacama Desert. Desert, sometimes tinatawag, it is a barren or arid region that receives very little rainfall. Napakadalang ang magkaulan. So, typically, no, less than 200 hanggang 10 inches lang, inches, no, 10, ito yung 1 inch, tama? Tapos 10 lang, no? Imagine mo, ganon ka-extreme yung panahon dyan. No, very hot sa panahon ng napakainit at maging sa panahon ng na pagdating naman sa gabi, napakalamig. Tama ba, Kuya Robert? Naranasan nyo ba yan, Kuya Daki? Meron kaming friend, nung nakakilala siya, dito sa Pilipinas, ang dami na naming panahon na siya po ay binabahagi na ng salita ng Diyos. Ngayon, nagkataon na kapag abroad siya. Tapos dun sa abroad, sabi niya sa akin, Ate Luna, maraming salamat ha. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ka nagsasawang mag-share sa akin ng gospel. Sabi ko, alright, I'll be praying for you. Kumpare ko po yun. Tapos alam niyo, nag-picture siya. Sabi niya, the man on my left is the pastor. The man, yan, hanggang gano'n na, Isus, ang kaliliit nila, paano ko Basta naalala ko lang yung katabi niya, pastor. Alam niyo po, nakakilala siya sa Saudi. Kung bakit napaka-igting ng kanyang pagpapasalamat, kapatid, doon po sa, I hope someone will attest this one. Kapag daw nagba-Bible study sila o naggagawain at pipiliin na lang nila sa disyerto kasi huhulihin sila. And then every time may nakakost ng attention ng mga pulis, they have to hide the Bible. Tapos magpe-pretend silang naglalaro daw dun sa sand. Sasabihin niya, Filipinos are very crazy. Sabi ko, paano pag hindi nyo na nabalikan? No, they have to hide. Sa China, alam din natin
No, pero wala naman akong alam na disyerto sa China. Yung pagtago lang. Okay? So sabi niya ganon, thank you, sabi niya. So this is a desert geographically. Let's take a look at figuratively, ayan. Ano ang disyerto sa buhay ng isang tao? It can be a dry, difficult, challenging season, and then yung mga tipong feeling mo isolated ka. Di ba? Feeling mo, bakit ako palagi na lang yung maraming trial sa buhay? Hanggang kailan ba to? Di ko kayang tanggapin. So yan yun, no? Talagang, ang bigat-bigat ng mundo, parang pagkagising mo sa umaga, gugustuhin mong maging gabi agad. Sa dami ng pressure, sa dami ng mga stresses, iba't iba, tumingin ka sa kanan, may stress, tumingin ka sa kaliwa, may stress, tumingin ka sa unahan, may stress. Buti na lang pag tumingala ka, may Diyos. Tama? So figuratively, ito yung mga desert. Sa Tagalog ay disyerto. Spiritual definition ng stress, ayan. Ay, desert pala, sorry. Spiritual meaning ng desert, in the Bible, desert often represents a places of testing, a place of preparation, and encounter with God. Ito yung sinasabi natin na salamat sa Panginoon kasi tayo ay mananampalataya. So sa panahon ng may pagsubok sa buhay, hindi tayo natitililing. Yung gumaganyan, tapos naglalakad ka sa kalsada. Sabi, pag nakakita ng langaw, uy, fried chicken. Di ba? Andox. Di ba, yung pinagsasabong mo, yung puting langaw at saka black na langaw, may puting langaw. Langgam pala. Black at saka pulang langgam, no? Sabi ng toto namin, ay kung nagising ako madaling araw, may hawak na stick. Ganun so anong ginagawa mo? Pinaglalaban ko tiluna yung langgam na pula tsaka itim. Titignan ko kung gaano kabait daw yung itim. It has nothing to do. Ha? What is a desert? Sa isang mananampalataya, a desert is a place of preparation. Tama? Tama? We'll be talking about today, maapat na man of God in the Bible na nagkaroon ng desert experience. So ikaw kanya-kanya tayo ng desert experience. Ang ilan, ang desert experience nila, financial. Parang tuyot. Ano yung desert mo? Ano yung disyerto ng buhay mo na maaari, ito yung panahon ng preparation mo sa Diyos. Lord, ang disyerto ko ngayon, yung nasa waiting season ako. Yan. Tama? Anong hinihintay mo? Hinihintay ko yung mga sagot ni Lord sa panalangin ko. Meron ba tayo niyan dito? Naghihintay ng tugon ng Lord? No? Palagi tayong maging katulad ng isang bata. This is a place, sometimes, no, it's a human weakness that meets God's power and provision. Anong disyerto ng buhay mo? Panahon ng pandemic? Panahon na nakakapag-usap kami ng Pastor Rene over the phone, tapos nung okay na, we can pass through na from Alabang, Las Piñas. Ang dami niya kwento, sabi niya, anak, ito yung kwento ko ng pagbangon. Wow! No? Sabi niya, dami niya kwento sa napapanood daw niya. Alright, every great man of God in Scripture, meron silang mga karanasan sa disyerto. Ito yung disyerto na nagbigay sa kanila ng pinakadakilang breakthrough. Anong sa Tagalog kaya ng breakthrough? Breakthrough, paglaya ba? Teacher Pia, nasan ka? Breakthrough. Andaw? Kung anong context. Mga 10 context. Breakthrough. No, the desert is not just a barren place
place, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nagmamahal sa Diyos, kaway-kaway, sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, tandaan natin, ang desert is not just a barren place, but it is a place of training ground ng Panginoon. May tinuturo ang Diyos sa atin. Minsan sinasabi natin, kumusta ka na ito, tuyot na tuyot. Alin ang tuyot? Yung wallet ko, tuyot. Tama? Palayain na natin ang ating mga sarili sa sa stress, sa anxiety. Let our faith arise. Yung relationship natin sa Lord, lumalalim habang nasa disyerto. And even the expectation, natitignan natin. Let's take a look at the number 1. The desert or the story of desert and wilderness experience. Si Moses. Moses stayed 40 years in the desert of Midian. Ilang taon? Kaya mo 40 years? Yun nga pumupunta yung friend namin sa disyerto para mag-Bible study. Sabi niya, uhaw talaga ako, te. Sabi niya, te, patawarin mo ko. Bakit nainom ako ng may coke ba dun? Nainom daw siya ng coke. Meron. Hindi sa disyerto, May pagkagaling nila. Exodus 3:1. Now, Moses was tending the flock of Jethro. Ito po yung kanyang biyenan. His father-in-law, the priest of Midian. And he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. So galing sa disyerto, wait lang mahal ko galing saan? Sa wilderness or sa disyerto papuntang Horeb. Ano ang Horeb? Mountain of God. Praise the Lord. So sabi nga, di ba, sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Yun yung sinasabi ni Abraham kay Isaac Hanap yung anak niya. Tatay, we have the tools. Nasaan yung iaalay natin? Laging sagot ni Abraham, sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Pwede ba pag may pangangailangan tayo, ang sasambitin natin, hintayin natin si Bombay, dadaan din siya. Hindi yun ang babanggitin mo. Ang sasabihin natin, sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Can we say that? Pwede ba? No? Sa lahat ng pangangailangan, minsan kasi talagang, anak, hintayin mo si matangos ang ilong. Dadaan. So, lahat ng matangos ang ilong, nay, may matangos ang ilong. Pagsilip, hindi siya. Nay, may matangos ang ilong, hindi siya. Yung matangos ang ilong palang hinahanap yung Bombay. Hindi yung Bombay. Sabihin natin sa bundok ni Yahweh may nakalaan. Sabi kasi ng Biblia, ang sabi ng Panginoon, lahat, sabi ng Panginoon, as long as I live, namatay ba si Lord? Namatay ba si Lord? Hindi. Ang sabi niya, as long as I live, lahat ng naririnig ko na sinasabi mo, gagawin ko. Tama o tama? Anong sinasabi ng labi mo? Minsan napag-aralan namin to sa Bible School, tapos shinare ko kay Pastora Cora. Sabi niya, sige Luns, gagawin natin to. Tuwing magkikita tayo at magpe-pray tayo ng pangangailangan, sasabihin natin, sa bundok ni Yahweh, may nakalaan. Palakasin mo yung puso mo, kapatid. Huwag ka na panghinaan ng loob. Sabihin, wala na tayong ganito sa bundok ni Yahweh. Bakit dun sa Horeb, bundok yun ng Panginoon? Huwag kang kung saan-saan napunta. Hindi po pwedeng naghahanap ka ng provision, nakatuon ka sa Facebook. Papatulan mo yung buy one, take three. Tama ba yun? O buy three, take one. What is that? Anong tamang term? Aabangan mo yung 8-8 Shopee Pay. 8-8 Shopee Pay ba yun? Anong tawag? 9-9 Shopee Day? Anong tawag doon? Yung date? Ano po? At 9-9 sale.
Ano ngayon? 7. So sa Tuesday may sale. Yun ba yung aabangan mo? Hindi. Abangan natin yung sale sa store ni Sister Monica. Ha? Anong inaabangan mo? Before leading the Israel out of Egypt, ginawa to ni Moses. Diyan ka lang, mahal ko, please. Moses spent 40 years in the desert tending the sheep in Midian. Ang Tagalog po ng 40, 40. Tama pala ako sa una. 40. Kapatid, 40 taon tinirain ng Diyos si Moises. Ikaw, ilang taon ka na bilang Kristiyano? Later, he also led the Israel through the wilderness for 40 years. Di ba napakamakasaysayan ng 40 years ni Moises? Siya at ang tao ng Panginoon ay nasubok. Lesson. The desert trained Moses in humility and dependence on God. On God. Mali-mali yung grammar. On God po talaga yun. Kapatid, kung ang Lord tinitrain tayo, sabi mo sa katabi mo, matuto tayo. Tinitrain tayo ng Lord, manalangin para sa pangangailangan. Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan. You do it according to God's way. Bakit? Sa bundok ni Yahweh may hanapin mo yung Horeb. Ano yung Horeb? This is a place of prayer. This is a place of testing, Lord. Kung ganito po pala, sana hindi na ako na-born again. Kasi dati, isang punta ko lang sa kumari ko, mayroon akong mayroon akong ulam, may kanin na ako, may toyo, may suka, kasi magluluto akong sinigang. Ay, adobo pala. Salamat po, Ninong. Huwag mong sasabihin kung kailan ako nakakilala. Bakit ganito lalong dumami? Bakit kung kailan gusto kong lumapit sa Lord? Kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon magpakumbaba at umasa sa Kanya. Pwede ba pumalakpak lahat ng umaasa sa Diyos? Praise the Lord. Alam ng Lord eh. Sinasabi mo, Lord, aasa ko sa iyo. Maghintay ka. Punta ka sa bundok ng Horeb. Lord, si Moises, 40 years mong tinuruan. Ako, ilang taon na akong Kristiyano. 1992 po ako nakakilala. Ilang taon na po ako Kristiyano? 33. Pababain natin. 33? Kulang pa ako na 7 taon para kay Moises. Tama? At araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Sorry, pakisabi nga, araw-araw, binabago ako ng Diyos. So that 40 years of Moses led him to a victory. Second, si Elijah. Elijah was in a desert of Beersheba. 1 Kings 19:4 and 5. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might. Grabe naman si Elijah. Pwede ba ako mag-pray ng gano'n, Pastora Luns? Mamagayan si Elijah. Alam niyo, hindi naman physical. Physical kasi yung sinabi ni sobra na siyang exhausted. Sino dito nakakadama minsan exhausted na siya? No, yung sa dami ng responsibility, sinasabi mo na, hindi ko na kaya. I have had enough, Lord. This is too much. Wow, Korean novela, drama. He said, take my life. Wow. Talaga ba? Tapos pag kukunin na, Lord, joke lang. Alam mo naman, palabiro ako. Tama? I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, get up and eat.
Pakisabi mo nga sa katabi mo, get up and eat. Ha? Panahon si Elijah exhausted, pressure, gusto ng, kulang na lang kitilin niya yung sarili niya, no? Kulang na lang sabi niya, Lord. Sabi niya kasi, I want to die na, take my life na, kunin mo na ako. After a showdown from Mount Carmel, Elijah fled to wilderness. Kasi nagkaroon ng showdown, ano yun? Yung talagang yung mga propeta ni Baal, nagdatingan. O sige, tignan natin ha, kung sasamba ka, sino yung tutugunin ng Panginoon. Tapos nagsasasamba tong mga propeta ni Baal. Pagkatapos, isa pa. Nagsasasayaw, merong sinunog. Kung ano-anong inalay. Sabi ni Elijah, iba naman. Panahon niya na, sabi niya, alright, tabi kayo dyan. Ako na to. Wow, sabi ni Elijah, ang lakas na loob niya. Bakit? Alam niya kasi sinasamahan siya ng Diyos. Tandaan mo kapatid, dapat malakas ang loob mo dahil sinasamahan ka ng Diyos. Binasa, paligid ng altar. Binasa, pati yung mga kahon. At sinabi niya, Panginoon, tapos na sila, tayo naman. And the Lord answered his prayer. Kaya nagkaroon ng showdown. Ng alin? Ng katotohanan at kasinungalingan. Ng katotohanan at ng talagang tatayo para sa Panginoon at dun sa nagko-compromise. This is not a time of compromising anymore. For you to receive a breakthrough, dapat tatayo ka talaga para sa Diyos. Konti na lang. Dapat tumatayo para sa Diyos. Discouragement, naku, madami tayo niyan. Dati na nga tayong discouraged, di ba? Sino dito nung hindi pa siya mananampalataya, madami siyang discouragement sa sarili niya. No, ako nga sabi ko noon, mapayat ako. Alam ko, basta kuba ako. May sakit ako. Ako kaya yung pinaka-weakest link sa amin. Ako po pinaka-weakest link. At ang tingin, lagi kong nasasambit, mahirap kami. No? I don't have to compete sa anumang mga kaklase ko na marurunong, na mayayaman. Sabi ko sa Kuya Lincoln ko, tsaka sa Kuya Lowy ko, Kuya, mayaman yan. Uy, talaga? Pero nangongopya yan. Sabi niya, si Luna, laging ganun yung, hindi ako nangopya. Ganun po. Hanggang college. Sabi ko, Kuya, mayaman yan. Talaga? Pero nagkakating yan. Ha? Mayaman yan. Laging gano'n kasi nga mahirap lang kami. And then the Lord teach me. Taught me how to have faith upon Him. And my life has never been the same again. Kapatid, panahon ng parang sa tingin mo, ikaw ay exhausted na, punta ka lang sa Lord. Sa panahon ni Elijah, the desert became a place of restoration. Yung panahon na exhausted si Elijah, siya po ay nagpahinga. Paggising niya, dinudulugan siya ng anghel, dinudulugan siya ng mga pagkain. Kapatid, a time of desert is a time of place of restoration, provision, and recommissioning. Bakit sabi nga recommissioning? Biglang nagbigay ng buhay si Elijah. Nakakita siya ng himala doon sa disyerto. Kaya sabi niya, Lord, I offer my life to you. Bakit? Bakit mo? Ikaw ba naman gisingin ka ng anghel? Sabi niya, bumangon ka. Hindi ko alam kung tinapik o binatukan. Ang kulit mo. Kumain ka, bumangon ka dyan. Ba't yung mga tatay at nanay natin, no? Bumangon ka na, kakain na! Pagtayo mo, Nay, wait lang, bakit? Papahinga lang ako. Ba't ba natulog ka, di ka ba nakapahinga? Ha? Yung mga classic na no? So a place
A desert for Elijah is a place of restoration, provision, and recommissioning. Kapatid, kung may panahon na parang ikaw ay nasa disyerto at sasabihin mo, Panginoon, gusto ko nang bumalik sa iyo. Alam niyo kung ano yung gustong-gustong marinig ng Diyos sa mga mananampalataya? Yung magsasabing, Lord, gusto ko nang bumalik. Yung mga nakalimot, mga tumalikod, yung mga nagkamali. Kung di ka man nagkamali, ayos ka, dumadalo ka ng gawain, Lord, gusto kong magstay. Wow. Sabi mo, gusto kong magstay. Sabi mo, I love you, kapatid. Now, Mami, we love you. Ayan, Mami ni Ate Monica. Number 3, person, Ezekiel. Exiled by the river Kebar. Sabi niya, desert-like experience. Bakit? Ano mayroon kila Ezekiel? Doon sa disyerto na iyon, yung kanilang paglabas. Ezekiel 37, please, sa inyo pong mga tahanan, mga kapatid, read the buong chapter ng Ezekiel 37. You're going to love Ezekiel. The hand of the Lord was on me, and He brought me out of the spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. Okay naman si Ezekiel. Pakitanong mga katabi mo, okay ka ba? Ha? Kasi si Ezekiel okay siya. It is that nagkaroon ng desert-like experience dahil he was one of the captives of Babylon. Malayo sa Jerusalem. Literally, no? Though ito pong exile from the river, figuratively, ayan, far from yung malayo, pero katulad po ng isang mabuhangin na lugar. His exile was a wilderness experience and talagang nakaranas ng dryness, hopelessness, and loss. Nung nakita ni Ezekiel, dinala siya ng Panginoon at nung nakita, grabe, ano na itong mga butong ito? Kaya nangusap ang Lord. It was in this desert that he saw the visions like the valley of dry bones in Ezekiel 37 and received God's word. Kapatid, sa panahon ng meron kang desert-like experience, you just allow yourself to receive a word from God. Kasi okay naman sabi, hindi naman ako katulad ni Moises, hindi ako katulad ni Elijah, si Ezekiel, mabuting tao, lingkod ng Diyos, mananampalataya, nagpe-pray, hindi nagko-compromise. But the Lord has given him a beautiful burden and a vision of dry bones. At itong panahon na ito, dito nagkaroon ng pangungusap ang Diyos. Mahina ka na nga spiritually. Alam mo na nga na may pagkukulang ka, lumalayo ka pa sa Lord. Sino yung may kantang, oh, lumapit ka? Sinong may kanta nun? Kung gusto mo akong... Hindi yan. Sorry. Hindi, yung lumayo. Hindi kailanman lalayo ang kasalanan. Please, ano yun? Name that tune. Ayan, thank you, Ate Gina. So, alam niyo na, mapanaw namin ni Jean. Oh. Ay, narinig. Thank you, Ate Jean. Alam namin ni Ate Christian, tsaka ni Ate Janet. Kasi si Ate Janet. Yung mga kakolab namin. Kapatid, o tukso, layuan mo ako. Kailanman hindi lalayo ang tukso, ang kasalanan, at ang pagkakamali sa atin. Tandaan po natin. Nung panahon na tayo'y nakakilala, nagkaroon ng malupit na pagdiriwang sa langit. Tama o tama? Pero ito po'y nagbigay ng threat sa kaaway. Bakit? Sasabi niya, bossing, yung bataan ko nakakilala. Sasabi niya kay Satanas, no? Sasabi ni Satanas sa mga demonyo, o sige, ibalik niyo sa akin yan.
Kasi nung hindi pa tayo nakakilala, wala tayong conviction pag nagkasala tayo. Tama? Yung magmura ka simula umaga hanggang tanghali. Bakit tanghali? Kasi tulog ka nung tanghali eh. Mga 1, 2, 3 tulog ka. So itutuloy natin alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. O bakit alas 9? Kasi tulog ka uli. So hindi ka lang nagmumura pag tulog ka. Maliban pag nananaginip ka, nagmumura ka pa din. Ha? Kahit kailan, kapatid, ikaw ang kailangang lumayo sa kasalanan. Sabi ng Bible, draw near to God, and He will draw near. Sabi doon, draw near to God, resist the devil. Draw near to God, resist the devil, and He will flee from you. Lalayas yun. Sasabihin niya kay Satanas, bossing, mga demonyo, bossing! Nag-report, bossing! Sunod-sunod, madami kasi sila. Bossing, 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 bossing. So nataranta si Satanas, sabi niya, ang iingay nyo, ano yun? Sabi niya, hindi namin magambala yung puso ni Marvin. Talagang solid na siya sa Lord. Hindi namin magambala yung puso ni Kuya Rico. Kasi solid na siya sa Lord. Pwede bang pumalakpak lahat ng solid sa Lord? Kasi hindi naman ginagambala ng mga demonyo yung sa kanya. Ang gagambalain niya talaga yung mga nakakakilala sa Diyos. Kaya wag mo sasabihin kung kailan ako nakakilala. Tsaka ako nagkaganito. Imagine mo, 15 years kang nagyosi, tapos nga, bakit ako may sakit? Malamang yung ginawa mo noong araw, yun yung, sabi, di ba, what you saw? Ano ang iyong tinanim? Aanihin mo. So wag namang may biyaya ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, may biyaya ang Lord. Ika-4 na tao ay si David. Desert of Judah and wilderness escape. Sabi in Psalm 63:1, you, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. A dry and parched land where there is no water. Kailan ka huling nauhaw? Kailan ka huling nauhaw sa presence ni Lord? Kailan? Kailan? Ha? Araw-araw ba tayong nauuhaw sa Lord? O pag tipong nagkasala ka, ay, puto Conchita, ay, sorry Lord. Kailan mo naaalala si Lord? Pagkakain na. Sabi kagabi ni Didam, sa dinner namin, sabi ko, okay, pray na. Sabi ni Didam, wala na akong rice. Ulam na lang. Tapos rice, wala na siya. Sabi ko, sige, lalagyan natin niya, pe-pray tayo. Kapatid, baka ultimo, paglabas, pagpasok ng bahay, pagtulog, paggising, hindi ka nakikipag-usap sa Lord. Kapatid, what about David? Anong nangyari? Before he became a king, he was a shepherd, right? Tama po ba? Now, bago po ito, siya po ay nagtago sa sa wilderness sa Maon. Sabi niyo nga, Mount Maon. para umiwas kay Saul. Gusto niyang takasan si Saul. But he was able to write the book of Psalms in the desert. Ayan. So minsan sa panahon ng disyerto, sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng preparation, sa panahon ng paghihintay, dito natin na-express sa Lord yung ating longing sa Kanya. Yung ating pagkagutom sa salita ng Diyos. Yung ating pagkauhaw, sabi nga a dry and parched land where there is no water. So pina-experience ni Lord itong panahon na to para si David magkaroon ng total dependency sa Lord. When was the last time sinabi mo sa Lord, Lord, nauuhaw ako. Nauuhaw ako sa presence mo. Yung sinasabing, I can't live without your presence.
I can't live without your touch. Tapos sasabihin mo sa Lord, Lord, I love you. I need you. I'm yours forever. Pwede ba taas natin ang kamay natin? We'll sing, I can't live without your presence. I can't live without your touch. We'll say, I love you. I love you. I need you. I'm yours forever. Sa panahon ng disyerto, kapatid, you just allow yourself to take time. Umupo ka. Ang ingay mo sa social media, ang ingay-ingay mo, nagpaparinig ka. Sasabihin mo pa doon sa news, ano ngayon? Ano ngayon? Di linggo. Huwag kang palapatol sa social media. Alam niyo po, nalulungkot talaga ako pag may mga issues, tapos may mga kakilala akong pumapatol. Hindi kasi ako, di ba, pala react. Hindi ako, ano nga yung tao? Hindi ako kasi palapatol. Hindi, meron pa eh. Hindi ako, hinahanap ko yung term. Si Kuya Doc, anak niyo yun. Hindi ako confrontational, yon. Hindi kasi ako confrontational eh. Pero pag may nakikita akong mga patol-patol, napapaganon ako, ano to? Kristiyano ka, tapos makikita ko pumapatol ka. Recently lang, nag-apologize ako sa mga estudyante ko kasi yung sa Malaysia, baka nakita nyo na yun, parang nilagay sa washing machine, tapos sinulog, tapos, they end up, nagkaroon daw ng death sentence. Aba, sabi ba naman na ka-meeting ko kahapon? Alam nyo, sabi niya, yung pastor, alam mo. Ay, Friday pala yun. Iba pala yung kahapon. Hindi daw totoo yung sa Malaysia. Sabi ko, ha? Sabi niya, totoo, hinulog nila, pero hindi yun inilagay sa washing machine. Ang una-unang nakita, washing machine. Hindi daw totoo na pinatay. Nilabas daw ng ibang school. Alam nyo, all of the sudden, after po ng meeting namin, nag-chat ako. Sabi ko, tapos may mga makeup class ako, Friday evening hanggang kahapon. Ginamit ko yung issue, pero hindi na yung katulad nung una. Baka mamaya, may nakita ka sa ibang bansa, sana ganyan din sa bansa namin. Patol-patol ka pa, idadamay mo pa bansa natin. Kapatid, pwede ba sa panahon ng desert at saka wilderness time, magsabi tayo sa Lord, mag-express tayo, Lord, allow me to worship you. So si Moses, meron siyang desert of preparation. Si Elijah, meron siyang desert of renewal. Si Ezekiel, meron siyang desert of exile. Nagkaroon siya ng vision ng bones. And then si David, meron siyang desert of testing. So tingnan natin, from desert, apat sila, di ba? From desert, thank you anak, to victory story. Moses, nagkaroon siya ng faith in God's deliverance. Ilang taon sa disyerto? Hebrews 11:27, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. So nagkaroon ng matinding deliverance. Ano yung connection? Nakita niya yung pananampalataya natin sa Panginoon na magtutuwid at maghahatid sa kanila sa Israel. Nakita niya, naniwala siya. Danga lang di siya nakarating. Yung kanyang mga ancestors, yung kanyang mga sumunod sa kanya. Now, lesson. Yung faith. Faith in God's deliverance, naniwala siya. Faith in God's promises position us for breakthrough. Sabi mo nga sa katabi mo, your faith will position and determine your breakthrough.
So kahit sa kabila ng walang-wala, paakala mo wala. Sabi ni Nora Honor, akala mo lang wala. Tinetesting ko lang kung alam nyo. Sino yun? Sige. Hindi ko kilala. Akala mo lang wala, pero meron. Kapatid, let our faith position our breakthrough. Kung dito ka nakaharap, sabi ng Lord, kanan. Hindi, kaliwa ako, Lord. Kumanan ka na. Para sa breakthrough mo. Tama? Elijah, expectation in God's power. Tama? Tuloy natin. 1 Kings 18:37, answer me, Lord! Answer me! Pakisigaw mo nga. Lahat ng may prayer request, sabi mo, answer me, Lord! Answer me, Lord! Ha? Parang inaasar niyo siya. Inaasar mo ko, Lord. Ganun ba yun? Inaasar kita, Lord. Ha? Answer me, sagutin mo kami. Sabi niya, so these people will know that you, Lord, you are God, and that you are turning their hearts back again. Ha? Para maniwala. Para marami bumalik sa Lord. Hindi sinasabi mo, hindi, okay na kami na lang. 3 lang kami sa ministry. Tama, 3 lang kayo, nagbobolahan pa. Nakita ko sa GC, meron kasi kaming mga kaibigan na mabibiro. Sabi, 3 lang kayo sa GC, pero ang dami nyo nang nasiraan. Ha? 3 lang kayo. Ang dami nyong sinirang buhay. So on Mount Carmel, Elijah expect God to prove himself as the true God and sending him fire. Pakisabi nga, fire from heaven. Kapatid, di ba sabi natin kanina, preparation for breakthrough, faith, unity, and expectation. Kapatid, si Elijah, expectation fuels our prayers and invite God's demonstration of power for breakthrough. Yung panalangin mo. Nandun ka sa disyerto, pero yung panalangin mo, hindi nawawala. Lord, answer me. Si Lord tumutugon sa panalangin. Kaya nga sagot, diba, yes, no, and wait. Pero He will surely answer us. Number 3, Ezekiel. Unity and restoration. Ezekiel 37:22, I will make them one nation in the land on the mountains of Israel. There will be one king over all of them, and they will never again be 2 nations or be divided into 2 kingdoms. Anong ibig sabihin nito? Pinag-isa ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, o dali. Kausapin mo, kawawa naman. Sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Sa tuwin ay ipinapanalangin kita. At hinahanap-hanap ko ang tayo ay magkaisa. Tama? So wala nang division. In Jesus' name, wala na pong susunod na division. Only multiplication. Amen? Shall we say, praise the Lord? No? Yung sa panahon ni Ezekiel, nagkaroon ng breakthrough that comes when God's people unite in His spirit and purpose. Sa pagkakaisa ng mga mananampalataya, nagkakaroon ng breakthrough. Kaya nga, di ba? Ano yung awit? Pagisahin mo ang laman ng aming. Thank you. Pagisahin mo ang laman ng aming. Pagisahin ang iyong. Kailangan magkaisa tayo sa diwa ng pag-ibig. Hindi tayo pwedeng magkaisa para sa pakikidigma, mga kapatid. Bukas magkita-kita tayo, pupunta tayo sa Malacanang. Hindi ganun. Magkaisa tayo para manalangin.
magkaisa tayo na nagmamahalan. Magkaisa tayo ng nag-uunawaan para magkaroon ng breakthrough at mangyari ang purpose ng Lord. Last, si David. Faith and expectation in battle. So alam natin ang istorya na 1 Samuel chapter 17. David said to the Philistines, sino yung Philistine? Si Goliath. You come against me with sword and spear and javelin. But I come against you. Bakit sabi nga, I come against you? Papangalanan natin kung sino yung against mo, ha? Poverty, tama? Desert, ano pa? Anxiety, fear of the unknown. Ano pa ba yun, mga youth? Fear of missing out. Dami-dami mong kasama, piling mo mag-isa ka. Ano ka, ghost? Ano ka si Casper? In Jesus' name. Sabi doon, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. Pwede bang tayong lahat? Pwede bang David said to Philistine, David, Luna, said to poverty. Sige nga, pangalanan mo, ikaw si David. Pwede bang lahat ng matatapang sa Panginoon pumalakpak? Lahat yan, matapang ha. Atapang-atao. Hindi atakbo. Ha? Sabi doon ha, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of the Israel. Pag sinabing armies, madami. Hindi yung army, tatatlo lang kayo, sinusugod ka na namin, tatlo lang kayo. Napapaligiran na kita. Ha? Alam mo yung grammar mo? Napapaligiran kita. Ikaw lang, no? Ang kasama natin ay armies, whom you have defiled. No, yung sinasabihan mo ng hindi maganda, Diyos ko yun, tatay ko yun, employer ko yun, savior ko yun, healer ko yun. Sabi niya, this day, the Lord will deliver you into my hands. Tama? And I'll struck you down and cut off your head. Tama? Prophetic gesture, ha? Kailangan meron ka talagang puputulin. Basta, sige na nga, pinuputol na kita. Kasi nungalingan, umalis ka na. Hindi ganun, ha? This day, I will give the carcasses of the Philistine army of the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is God in Israel, that there is God in Living Word, that there is God in our family, that there is God in my business, that there is God in my school, that there is God in my workplace. Can you stand, no? Yung sabi mong, there is God. Lahat ng mga may business, no? Let the Lord, we declared in the name of Jesus, si Lord maglalapit ng mga clients sa inyo. Gising aga. Tama? Hindi mo pababayaan ang business mo. Ministry natin yan sa Lord. When David faced Goliath, he had this faith. Sabi mo nga sa katabi mo, faith. No? Faith in God's power and expectation of victory. Not, sabi nga, not in his own strength, but of God. Ano ibig sabihin? Faith and expectation releases God's power for breakthrough. Sino gusto ng breakthrough? Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Ano mang klaseng Goliath yan, kapatid? Ano mang klaseng disyerto yan, kapatid? From desert to victory. Sabay-sabay tayong pupunta sa victory. Sabi mo sa katabi mo, sa pamilyang ito. Ikaw sa pamilyang ito.
Kausapin mo 5 tao. Dali, sa pamilyang to, walang maiiwan sa disyerto. Dali, sabi mo sa pamilyang to, walang maiiwan sa disyerto. So if Moses have faith, andyan ba yon, anak? Can you please, Moses, isa pa po. Ayan, thank you, anak. Si Ruel ba yan? Si Russell. Sinilip. Sino? Pakitignan. Faith, Moses trusted God's deliverance. Who needs deliverance? Kalayaan. Pagkakalaya sa anumang gawa ng kaaway. Akala mo may sakit ka, wala palang sakit. Kakaisip. Kaka-analyze na paralyze. Meron kaming kaibigan, silip ng silip sa yung sa online. Pag minaramdaman, sisilip sa ChatGPT. Tingnan ang doktor niya, ChatGPT. Tingnan, ganito daw. Sabi ko sa kanya, te, anong sinasabi ng Lord sa'yo? Kasi yun lang naman yun eh. Sabi ng Lord, wala akong sakit. Tanggalin mo yung ChatGPT mo na yan. Naniwala ka na sa Dr. ChatGPT pero hindi ka naniniwala sa Diyos. Amen. Kaya nga diba sinasabi, and now, let the weak say. See, sabi mo sa katabi mo, you are strong in the Lord. Let the poor say. See, it is because of God, yayaman tayo. Pagpapalain ni Lord yung ating mga business. Expectation, si Elijah nag-expect. Kapatid, pag wala ka namang tinanim, huwag ka mag-expect. Walang mag-e-enjoy sa disyerto. Ha? Sabi mo sa katabi mo, walang maiiwan sa disyerto sa pamilyang ito. Buena Pamilya, Bombasi. Tama? Unity, si Ezekiel nakita niya kung paano magkaisa tayo. Hindi yung sabi, meron tayong pupunta tayo dun sa Alabang. Sabi, hindi, sabi niya ako. Meron akong motor. Di sumakay ka papunta doon, kami lahat nandoon. Tama? Ikaw palagi yung anong tawag dyan? Ikaw palagi yung, ang sakit naman yung Hindi ba pwedeng kontrabida muna, suwain agad? Daan muna tayo sa medyo mababaw na level. Kontrabida ka, no? Magdadala tayong pansit. Hindi, spaghetti ako. Lalagyan ko ng siligang mix yun. Pwede ba? Ay. Ha? Pero wala din kakain, Ate Maji. Alright, faith and expectation. Kapatid, pwede bang lumabas ka sa iyong pwesto, humanap ka ng kausap, sabi mo, kapatid, walang maiiwan sa disyerto. Lahat tayo para sa victory. Come on, sige, labas kayo, sige, labas kayo. Eto po. Sige, hanap ka ng kausap. Wow. Come on, hanap ka ng kausap, come on. Sa karababa. Declaring the word of the Lord. Come on, hey! And these are the days of the where Jesus be restored. And these are the days of great trials, of famine and darkness and sword. Still we are a voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice and hear us to believe. On Zion's hill, salvation comes. All right, so these are the days of Ezekiel. We declare the dry bones to be flesh. These are the days of Ezekiel. We declare life won't be coming and change. And these are the days of your servant David. We
Ito na yung panahon ng breakthrough. Tama? Lahat in prophetic gesture, hallelujah, sa Karabashanda Rababa. Walang maiiwan sa disyerto. Woo! Walang maiiwan sa disyerto. Lahat tayo lalakad para sa victory. These are the days of Elijah. Pwede bang lumakad ka lang? Lakad lang, lakad, come on. Sige, thank you, Ninang Nay, lakad. Come on, prophetic gesture. Walang maiiwan. Kasi sa upuan, come on, come on. Hey! And these are the days of great trials. The valley and darkness has sown. So we are the voice in the desert, crying, preparing the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet calls, and lift your voice, it's a year of jubilee. And the sun is still coming. Say, behold, behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet calls, so lift your voice, it's a year of jubilee. And the sun is still coming. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpet calls, so lift your voice, and the sun is still salvation comes. Sabihin natin, there's no God like Jehovah. 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 There's no sabay-sabay. There's no God like Jehovah. 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 Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice, it's a year of jubilee. And the sun is still coming. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, year of jubilee. And the sun is still coming. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, and the sun is still salvation comes. And the sun is still salvation comes. And the sun is still salvation comes. Come on, and the sun is still. Lahat, walang maiiwan sa disyerto. Lahat tayo papunta sa breakthrough. Amen. Lahat tayo para sa victory. Amen. Pakisabi sa katabi mo, come on, hanap ka ng kausap. Hanap ka ng kausap. Hanap ka ng kausap. Sabihin mo sa kanya, kapatid, naniniwala ako sa pangkapangyarihan ng Diyos para sa breakthrough. Ibulog mo. There's no God like Jehovah. 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 Come on, come on. There's no God like Jehovah. Harapin mo yung kapatid mo. Yeah, come on. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah.
you. Amen. Salvation comes from you. Amen. Breakthrough comes from you. Amen. So therefore, right now, we declare there will be no desert experience anymore. Jesus' No name. more sicknesses. No more Amen. doubts. Amen. No more debts. Yes, As in Lord. utang, wala nang utang sa pangalan ni Amen. Jesus. Sa panahon ng breakthrough, lahat tayo makakabayad. Amen. Yes. Lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Amen. Lahat tayo pagyayamanin. Ng Panginoon na mahayaan niyo po. Salamat sa mga experience, Panginoon, ng iyong mga lingkod na nagbibigay sa amin ng malaking ehemplo, Panginoon, kung paano kami tatayo sa pananampalataya. Kung paano kami tatayo, O Diyos, ang ayon sa iyong kalooban. Lord, today, no more sickness in the name of Jesus. Rabakaya, rababababa. Amen. The spirit of sicknesses, any cancer, we rebuke it in the name of Jesus' Jesus. name. We rebuke even the spirit of anxiety, Yes, the spirit Lord. of depression. Yes. Come out in the name of Yes, Jesus. Jesus. Maging lahat ng pandarayan ng kaaway, we rebuke it in the name of Jesus. Oh, we declare peace. We Yes, declare Lord. prosperity. We Amen. declare freedom. We Amen. declare breakthrough. We Yes, declare Lord. breakthrough. Amen. Kaya raba shanda raba, come on. Shout your praise unto the Lord. We will say, Sakaraba shanda raba baba. Wow! Say, behold, behold, he comes. Shining like the sun, shining like the sun, and the strongest God. Lift your voice, begin to believe. Our science seals salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet blows. So lift your voice, it's a year to believe. Our science in front of us, say, behold, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet blows. We are the voice, we are the voice of trumpet. Salvation comes, our science in salvation comes, our science in salvation comes. Woo! Pwede ba? Woo! Lahat ng masaya sa Panginoon, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Lahat ng prepared na para sa breakthrough, we shout hallelujah! Hallelujah! Sige pa, kumamay po kayo na 10 katao, sabi mo, I receive it in my spirit. Receive it in my spirit. I receive it, Kuya Ron. I receive it, Kuya Paul. I receive it, Kuya Leonard. Ate May. Kuya Jericho. I receive it, Ate Camille, Ate Karen. I receive it by faith. Hallelujah! Richard, pwede bang? We are the modern day trumpets. We are the voice of God. At ulitin natin, sabi ng Panginoon, as long as I lived, sabi sa Old Testament, lahat ng naririnig ko na sinasabi mo, gagawin ko. So what is in our mouth? Positive and life. There is victory. After mo sa desert, nag-prophetic gesture, so labas ka na sa disyerto. Wag na. Walang may gustong manatili sa disyerto. Thank you, wonderful Lord, sa iyong biyaya. Nagkakaroon kami ng breakthrough. Ngayon, as we prepare, Father, in the name of Jesus, thank you that you are preparing us in the body, soul, and spirit for the coming anniversary, Lord. We declared
this is the season of breakthrough. 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 Thank you, Lord. Pagpalay mo ang puso ng bawat isa, maging mga kasama namin online. Thank you, Lord, sa kanilang puso. Salamat sa kanilang mga buhay na nagnanais na sa iyo ay magkanlong. Patuloy mong samahan ang bawat isa. And Lord, we will receive lots of testimonies of breakthroughs. From desert to breakthrough. From desert to victory. From wilderness to God's wealth. Thank you, wonderful Lord. To you all the glory and all the honor in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Please be seated for a while. Thank you, worship team. Thank you, Direk. At sa lahat po ng nakatunghan,